Sabi dito mga kababayan sa Politico News, DASA questions Marcos' absence in DA meetings. We need a full-time secretary. Talagang gustong-gusto nila na yung ating Pangulong Bongbong Marcos iwan na po yung pagiging DA secretary. Baka niya Mr. Maravillas ang gusto ng mga taong ito sila. Baka i-try kaya natin. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated na mga kaganapan dito sa ating bansa. Wag na rin po ninyo na-escape yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pagbangon ng ating bagong Pilipinas. So sabi rito mga kababayan sa balita sa Politico News, the ability of President Ferdinand Marcos Jr. to regularly meet undersecretaries of the Department of Agriculture was raised during Tuesday's deliberation of the proposed national budget for 2024. Talagang ginisa po yung si Panganiban. Talagang pinagpipilitan mga kababayan ng mga legislator na kailangan na niya maglagay na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng full-time secretary ng DA. So sabi rito, House Deputy Minority Leader in Northern Samar Representative Paul Dasa inquired with DA Undersecretary Domingo Panganiban about the number of undersecretaries in the agency. Sagot ni Panganiban, 8 niya kami. Ngayon, sabi rito, from a management point of view anya, how often do you meet all the USEC? So there is a direction. You're looking at your short-term, mid-term plan. How often anya do you USEC get together and really talk detail, sabi po ni Dasa. So sabi naman po ni Panganiban, nagmi-meeting anya kami every 3 months. Every 3 months anya with our management group, but they meet anya as often as they can. Ngayon, let's see anya in the last 6 months, sabi ni Dasa. You had 2 meetings with all the USEC. How many of those 2 meetings was the President present? Sagot ni Panganiban, none anya. So sabi ni Dasa, thank you anya for your honesty. So, gusto nga palabasin na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi siyempre marami ding ginagawa, hindi man niya maasikasi yung DA. Kaya kailangan na niya talaga na mag-appoint ng full-time secretary. Kaya sabi rito, I think anya, that's one glaring problem. There's advantages of having the president be the main secretary for a department. But for a department with so many issues and problems, I don't think anya, it's good governance personally. Sabi ni Dasa, I have anya the highest respect for the president. He means well. But I think we need a full-time secretary. Talagang ayaw tantanan po. Mr. President, pagbigyan mo na siguro itong mga nasa oposisyon. Ang maganda nito, ang i-appoint po ninyo as DA secretary kasi sila yung masyadong nagmamagaling. Di ba? Galing sa kanilang anay ang ilagay po ninyo. Siguro si Risa Ontiveros, i-appoint na ninyong secretary. Or si Coco Pimentel. Di ba? Saka mga consultants, yung lahat ng mga critics tulad ni Kiko Pangilinan. Gawin nating consultant, gawin po ninyong consultant on food security tulad noon. Kasi lahat ito ay nagmamagaling, isama na natin si Dasa. Gawin ninyong undersecretary, congressman siya . So tingnan natin kung maayos nila yung Department of Agriculture.
Di ba? Kasi po, sa totoo lang, yung ating Department of Agriculture neglected po for more than 30 years. Yung sektor ng ating agrikultura, hindi man po inaasikaso. Kaya nga po umabot sa ganitong sitwasyon po, yung kalagayan ng ating agrikultura at yung presyo ng ating pagkain tumaas ng tumaas. Kailan ba nagsimula na lumipad yung presyo ng bigas kung hindi sa panahon ng mga dilawan? Until today, mga kababayan. At gusto ito, mga kababayan, na sana ma-reduce ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa 20 pesos in the coming days. Wala man maniwala. O, diba? Kahit nga po si Undersecretary Panganiban, hindi maniwala. Paano natin ma-achieve, mga kababayan, na maibaba yung presyo ng pagkain, ng bigas lalo na sa 20 pesos, kung ang naniniwala yan lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos? The rest of the officials, mga kababayan, ng ating gobyerno, hindi man maniwala. Di ba po ang pag-achieve ng anumang pangarap sa buhay nagsisimula sa paniniwala? Pag hindi ka naniwala, mga kababayan, sa gusto mong ma-achieve, talagang hindi mo yon makukuha. Di ba ganon? May kasabihan po tayo na you become what you believe. Walang believe yung mga kasama ng ating Pangulo. Yes, sabi rito po, the issues anya in concern that the President tells me are the concerns that I am telling the undersecretaries, assistant secretaries, and for that matter, even director, sabi po ni Panganiban. But Dasa thinks that this is not enough. For you to do a better service to this country, I think you really need to recommend to the President to find a full-time secretary who will face us daily, sabi po ni Dasa. Ang ganda nito, Mr. President, si Dasa yung ilagay po ninyong secretary. Tingnan natin, for 1 year, pag wala siyang nagawa, ipatapon natin sa sa Ayungin Shoal. Magbantay na lang siya doon ng mga isda. Di ba? Para may pakinabang. Lahat ng mga critics, pati yung mga taga-UP, yung mga estudyante ng UP, nagmamagaling, hindi pa nga sila makagraduate. Gusto nang turuan yung ating Pangulong Bongbong Marcos kung anong dapat gawin sa Department of Agriculture. Kita mo mga taong ito, mga taga-UP, mga estudyante po, sa College of Agriculture, hindi pa nga sila makagraduate. Graduate muna kayo. Talaga po dito sa sa ating bansa, lahat magaling. Ito yung balita, mga kababayan. Yan, Mr. Maravillas? Sabi rito, 20 pesos per kilo rice unachievable during Marcos term. Sabi ng DA executive daw. Ito yung balita dito sa Politico News. The Department of Agriculture admitted on Tuesday that the aspiration of President Ferdinand Marcos Jr. to bring down the price of rice to 20 pesos per kilo cannot be achieved during the current administration. During the budget deliberation, Basilan Representative Mujib Hataman asked whether the price of rice would reach 20 pesos per kilo by the time the country achieves rice self-sufficiency. Does it mean, Mr. Chair, pagdating ng self-sufficiency level natin, maabot na rin natin yung 20 pesos per kilo na campaign promise ng ating Pangulo? Hataman asked. Ngayon, sagot ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, the price would depend on market dynamics.
He stressed that the cost of rice production anya must decrease for the price of rice to go down. Not 20 pesos, but at least we can maintain a lower price that is affordable. I think our objective should be affordability for our population, Mr. Chair. Sabi po ni Sebastian. So sabi rito, Hataman did not receive a categorical answer from Sebastian when he asked him how much rice would cost when the country achieves self-sufficiency. Ang pinapoint out ko lang, Mr. Chair, pag nagpaplano ang dapat, kinoconsider ang presyo. Sabihin yung self-sufficient pero 70 pesos naman or 100 pesos ang presyo. Di ba dapat kasama yon? Hindi lang simpleng available yung binibili, pero dapat affordable yung binibili. Sabi ni Hataman. So lumalabas mga kababayan sa kwentong ito, walang nakuha na sagot na categorical. Si Hataman galing kay Sebastian. Pinaya ni Sebastian si President BB. Manaling sabi, pati si Sebastian mga kababayan, di maniwala sa ating Pangulo. So ano niya Mr. Maravillas yung dapat gawin? Isumbong natin sa ating Pangulong Bongbong. Mr. President, yung mga tao po ninyo hindi man maniwala. Paano yan? Kayo lang po yung naniniwala. Pati mga tao mo sa DA, palitan mo po ng may paniwala. Kasi pag yung mga tao mo hindi naniniwala sa aspirasyon po ninyo, talagang hindi yun ma-achieve. Nagsisimula yon mga kababayan, sa paniwala. Di ba? At saka siguro po para matapos na itong argumento rito, yung kakulitan nitong mga nasa oposisyon, ibigay na po ninyo sa oposisyon yung DA. Si Risa Ontiveros, gawin po ninyong secretary ng DA. Kung hindi si Kiko or si Coco Pimentel at lahat ng mga tumutuligsa po sa inyo tungkol dito sa presyo ng bigas at presyo ng mga bilihin, yon ang gawin pong consultant diyan sa Department of Agriculture. At lahat ng critics sa smuggling, gawin ninyong mga member ng task force na tutugis ng mga smugglers. Di ba? Para sila yung gumawa ng trabaho na lagi nilang sinasabi sa inyo na hindi po ninyo magawa. O ngayon, sila yung gumawa. Tingnan natin, in 1 year, pag hindi nila na-achieve, hindi nila nagawa, ipatapon natin sa Ayungin Shoal. Di ba? Tapos ang debate. Ayas? Ayan man lang po, mga kababayan. Lahat nagmamagaling eh. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.